下，俗人一场。芸芸众生却贪恋着我疏狂，苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看尽安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去用杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人分享一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人勾栏听曲乐舞，这可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看尽安排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。让我理解我的心态，除了随意，我的期盼这是结局，动不局，是我失去，当你后悔那也是后悔。我的谎言好多狂点，每场戏我都是原地，越难越死是处在阶段，越不以我就定。Sabihan ng sanggunian, magpupulong agad tayo tungkol sa pagkapughaw ni Pinunong Y. Masusunod po! Lina, anong agaran mong kailangan? Kuya, ayaw tanggapin ni Ama. Ayaw niyang tanggapin na si Tio ang may sala sa mga pagpaslang sa lungsod ng Chuzhou. Kuya, Isa kang babae. Huwag mo nang babanggitin yun. Dapat natuto ka na kay Wai Ching. Hindi siya nagtatanong. ngunit bakit? Hindi ba totoo naman na si Tio ang lumipol sa buong Tumahimik Chuzhou? ka! Lina, kinagigiliwan ka ni Ama sa matamis mong pananalita. Hindi ka nangihimasok sa hukuman. Subalit ngayon, bakit nagbago ka na? Nangihimasok ka ba? Dahil dun kay Su Qian? Inudyokan ka niya, tama ba? Wala siyang kinalaman! Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Hindi ko siya kayang harapin. Nahihiya ako. Si Pinunong Huay tiyuhin ko. Ngunit mabigat ang kasalanang ginawa niya sa Chuzhou. Paano ko iiwasan ang pananagutan ko bilang maharlika? Kung ganun, pinapunta mo ako rito dahil nais mo na bigyan ko ng payo si Ama. Ayaw kang makita ni Ama. Bakit niya ako nanaising makita? Linan, walang tama o mali sa hukuman. Ang meron lang, may pakinabang o wala. Kalimutan na natin wala akong silbi. Ako ang tagapagmana. Nararapat lang na panigan ko ang ating maharlikang angkan. Isa ka lang prinsesa. Walang may paki sa ginagawa mo. Kung naging prinsipe ka, nawalan ka na ng karapatang maupo sa trono dahil sa iyong minika. Subalit maraming nawalan ng buhay. Marami siyang kinitil. Di ba dapat pagbayaran niya yun? Kung hindi, sino pang gagalang sa maharlikang angkan? Sinong gagalang sa mga matas ng dapong? Matagal nang may ganyan at magpapatuloy pa rin yun hanggang sa hinaharap. Sa oras na makapagpasya si Ama, hindi na yun mababago. Kapatid ko, sa ilalim ng trono ni Ama, gabundok na ang mga napaslang.
Kung di kami nagtungo rito, ang 600 taong dangal ng maharlikang angkan ng Dafong, tuluyan na itong nasira sa inyong mga kamay! Pinuno, ang pinuno ng Hilaga nilipol ang buong Chucho. Ang 380,000 nagdurusang kaluluwa humihingi ng katarungan. Kailangan ng mga mamamayan ng Dafong ng katarungan at kasagutan! Ha! Pagkatapos ng labanan sa linyan, nagtungo sa Hilaga ang pinuno ng Hilaga upang bantayan ang ating mga hangganan. Ngayon, pinaslang na siya. Kailangan pa bandungisan ang kanyang dangal kahit wala na siya. Di nabubura ng kabutihan ng kasalanan, kamahalan. Totoong may nagawang mabuti si Pinunong Wai. At totoo ring nakagawa siya ng kasalanan, kaya't nararapat siyang bigyan ng kaparusahan. Kamahalan, si Wang Junwen, naninira ng pinuno sa harap ng lahat. Parusang kamatayan yun. Mga pinuno, pag-isipan niyo munang mabuti bago magpatuloy. Isa ka lamang yuno ko. Wala kang karapatang magsalita sa harap ng mga narito kung hindi ka pa hihintulutan ng kamahalan. Ako'y nagpapasalamat sa kamahalan. Subalit, kung talagang pinahahalagahan ninyo ang dangal ng maharlikang angkan, hindi nyo dapat itinago ang buong katotohanan. Kahapon, 3 pantas ng Yunlo ang nagtangkang magtungo sa kabisera upang punahin ang kamahalan. Pinigilan ko sila. Ito ang sabi nila. Si Pinunong Huay, pinaslang ang mga mamamayan ng Chucho. Sa hinaharap, itatala ng Yunlo ang nangyaring ito. At ipamamana ito sa susunod na mga henerasyon. Kasama ron ang tangkang pagtakip ng iba't ibang pinuno sa kanyang krimen. Ang bawat detalye, itatala ng buong linaw. Pinunong Li, buong buhay niyo, bukod tangi kayo sa lahat at sadyang puno ng karunungan, isa kayong magandang huwaran sa maharlikang angkan at sa mga pantas. Talaga bang hayaan niyo na itala ng Akademyang Yunlu ang mga makasarili niyong nais at dungisan ng inyong pangalan? Upang mapagtakpan ang inyong kaanak? Ang lakas ng loob mong takutin ako! Maghihimagsi ka ba? Kailan pa naging banta ang pagpapayo? Ikaw! Kayo. Kamahalan, may nais po akong sabihin. Ayon kay Simu, nagpatawag ng pulong ang kamahalan tungkol dun sa pagkapughaw. Kumusta? Ano nangyari? Natahimik ang mga pinuno, kaya lang nanahimik din ang emperador. Akala nilang labanan yun na ubusan ng lakas. Ngunit walang nag-akalang lalantad si Pinunong Tsao at sisigaw ng malakas. Kamahalan, sa ilang taon maraming hinarap na banta ang hukuman at naghirap ang mga tao. Taon-taon na antala ang buwis sa mga lalawigan. Bagamat paulit-ulit na ibinababa ng kamahalan ang buwis ng mamamayan, hindi pa rin nawawala ang hinanakit at dalamhati ng mga tao. Sa mga sandaling ito, kapag lumabas ang balita tungkol sa nangyaring pagkapughaw, ano na lang ang magiging tingin ng bayan sa maharlikang hukuman? Paano titingnan ng mga maharlika at kawani ang kataas-taas ang hukuman? Iisipin po ba nilang nadungisan ang hukuman? Dahil ba rito ay mas magiging mapusok sila at walang takot na kamkami ng yaman ng bayan? Labastangan! Sinasabi mo bang hangal akong namumuno? Sinasabi mo bang mangbang ang lahat ng may katungkulan? Hindi po, kamahalan. Subalit hindi ba't lahat ng ginagawa natin ngayon ay maituturing na pawang kahangalan na rin? Ayon sa mga pinuno, nais nilang mahatulan siya upang maitaguyod ang katarungan para sa taong bayan. Ngunit nauunawaan niyo ba ang buong pangyayari? Bilang may katungkulan, paano niyo maikakaila na ang dangal ng hukuman ay siya ring kumakatawan sa ating dangal? Ngunit ang pinuno ng Hilaga, tunay ngang nakagawa ng mabigat na kasalanan. Mahal na emperador, ang pinuno ng Hilaga ay pumanaw na, hindi ba? Ibig sabihin, dapat nang mabura ang kanyang mga kasalanan? Ganon nga, kamahalan. Ang Chujo, matagal nang pinahirapan ng tribong Kwe. Ngayon, wasak na ang lugar na ito. Nilusob ng tribong Kwe ang lungsod. Ibinuwis ng pinuno ang buhay niya. Mag-isa niyang nilabanan si Jilijigo at napaslang niya ito. Lumaban siya alang-alang sa pangalan ng Dafong hanggang sa huli. Hanggang sa huling hininga niya, hanggang napasakamay nila ang lungsod. Pagkatapos ng labanan, makakamit ng lungsod ng Chujo ang maraming taon ng kapayapaan. Kamahalan, namatay na makabayan ang pinuno ng Hilaga. Siya ang tunay na bayani ng Dafong! Kamahalan! Pinunong Sao! Nakalimutan niyo na ba ang lahat? Hindi lang ako nag-iisang nakasaksi sa buong pangyayari. May iba pa. Naroon din ang pulutong na pangkat.
pati ng 20,000 hukbo ng Jojo. Bukod pa ron, kasama rin ang mga mamamayan na nagmula sa kabisera. Kayo lahat, makagagawa ba kayo na paraan upang pigilan ang mga nangyari? Ha? Ginamit niya ang hukuman at ang dangal ng maharlikang angkan. Ginamit niya ang pagpanaw ng tribong Kway bilang katuwiran. Bagaman nawala ang Chujo, ibubunto ng sisi ngayon sa Kway. Pinag-isipan itong mabuti, naaayon at makatuwiran. Sa ganung paraan, ginawa nilang katanggap-tanggap ang pagkatalo ng lungsod ng Chujo at pinapasa nilang sisi sa nangyaring digmaan sa tribong Kway. Mula sa pagiging mamamatay tao, naging bayani pa ng Dafong si Pinunong Wai. Pinaslang niya ang pinuno ng tribong Kway na nagbigay karangalan. May hindi tama. Sige, sabihin mo. Kahit pag umani, mas lalo magdududa ang mga may katungkulan. Mababatid ng mga may alam na umaarte lang ang kamahalan. Tama ka. Mahalaga yung huling sinabi ni Pinunong Jiang. Maraming nakakaalam ng tungkol sa pagkapughaw. Paano nila pipigilan ng mga tao na pag-usapan yun gamit lang ang palabas nila? At matagal na panahon ng pinagandaan to ng kamahalan. Tiyak akong alam niya ang tungkol doon. Hindi kaya ito ay panimula pa lamang? Ang kamahalan kaya may iba pang balak? Nung pumanaw si Pinunong Wai, nawalan ng pangunahing haligi ang mga taga-Hilaga. Tuluyan na rin nawalan ng silbi ang tribo ng Kway. Subalit, tungkol sa pangkat ng tambal, kung lumihis sila at nilampasan ang lungsod ng Chujo, makararating sila agad sa kabisera at maaaring paslangin ang emperador. Ang pangunahing haligi may labis na kapangyarihan. Mahirap itong pigilan. Pag ito'y gumuho, hindi lang masasaktan ng iba, maging tayo damay. Talaga? Ganun ba? Mahal na emperador, ayon sa natanggap ng mga ulat, wala pong sino man na nasaktan. Wala pong anumang nanakaw. Nadakip niyo na ba ang mamamaslang? Mahal na emperador, hindi pa po. Magmadali kayo, hanapin niyo na siya. Opo. Mayroong mamamaslang sa palasyo? Kamahalan, bakit hindi ko yun alam? Dahil sa ipinag-utos ko sa lahat na ilihim ang usapin. Biglaan ang pangyayari. Lahat ng nasa palasyo ay natakot. Kahit ang emperatris. Nangamba rin dahil sa mga pangyayari. Kailangan mahuli agad ang taong yun sa lalong madaling panahon. Nang ang kaso, tuluyan ng mabaon sa limot. Nang sa gayon din, hindi na mabalot sa takot ng emperatris. Ang husay niyo na maglaro nito. Totoo ngang humuhusay pa kayo. Sumusuko ka na? Isa pa. Tapos na ang pagpupulong! Paalam po, kamahalan. Kamahalan, Ako'y pagod na. Alam kong pagod ka na rin.
Kamahalan, hatulan niyo po ang pinuno ng Hilaga sa kanya mga kasalanan! Pinunong Jang! Pinunong Jang, hintay! Pinunong Jang, umalis ka sa Chujo at sinabi sa kamahalan ang nangyari. Inakala mo na makakalamang ka na. Tiyak na hindi mo inaasahan na ganito ang mangyayari. Mabuti pa, ituro ko sa'yo ang tamang daan. Sandali, Pinunong Jang. Lubhang kailangan muling itayo ang Chujo. Dapat kang manatili ron at tumulong sa muling pagtatayo nun. Tungkol sa gawain ng kabisera, hindi ka na dapat makialam pa. Yun din ang ninanais ng kamahalan. Ha? Kapag walang hiya ng isang tao, wala na akong magagawa pa roon. Ang matandang hangal na yon, hindi niya alam ang makabubuti. Matapos ang matinding pagsisiyasat at pagbalik mo noon sa kabisera, upang maglingkod, minsan na tayo nagkita noon. Naalala ko na kahit puti na ang iyong buhok, masigla ka noon at buo pa rin ang iyong diwa. Pinunong Wei, binabalak mo rin bang sumuko na lang? Si Xu Qian, hinahangaan ko siya. Sa aking palagay, ipinanganak na mandirigma ang taong yun. Kaya lang, dahil sa kanyang ugali, nagiging sakit siya ng ulo sa iba. Sinabi ko sa kanya na kung nais niyang makipagsapalaran sa mga may katungkulan, tatlong dapat isipin. Ang mga panganib, daang pagtakas, at ang hukuman. Kailangan maunawaan ang magiging mga bunga at katuwiran sa likod ng bawat kilos. Saka palang nararapat magpasya kapag naisaalang-alang na ang lahat ng mga iyon. Kung hindi mapipigilan ng rumaragas ang agos, mabuti pang umatras at umiwas sa kapahamakan. Ngunit, ito ang naging sagot ni Xu Qian sa akin. Pinunong Wei, nauunawaan ko ang mga binabalak niyo. Subalit, wala akong pakialam doon. Walang galang na batang yan. Pinunong Wei, tinawag niyo po talaga siyang walang galang. Tila maging kayo, wala na rin kayong magawa sa ugali niya. Magiging ligtas ka lang kung aatras muna. Ang isang tao, makaiisip lang ng paraan kapag nasa ligtas ang kalagayan nila. May puwang pa upang kumilos sa kasalukuyang kalagayan. Pinunong Jang, bakit hindi ka muna umatras at pag-isipan ang mga hakbang? Ako si Jiang Xingwei, tagapangasiwa ng Chujo. Nais ko makausap ang punong tagapayo. Ang punong tagapayo ay may mahalagang panauhin ngayon. Abala pa siya at matatagalan pa. Ang mabuti pa, bumalik na lang po kayo.
Doon tayo sa kagawaran ng digmaan. Opo. Pinuno. Pinuno, malubog na ang araw. Tayo na. Pinunong Shu. Pinunong Jiang. Paumanhin. Binigyan kita, Pinunong Shu. Tila masigla ang lungsod. Pista ng Bangkang Dragon. Pinuntahan ko si Pinunong Wei kanina. Ganon din ako, pinuntahan ko siya. Pinunong Shu, mabuti pat, bilhan kita ng isang mangkok ng Yangchon. Pinuno, di po ako gutom. Ngunit ako gutom na. Ito ang putahing pinagmamalaki ng Jiangnan. Bata pa lang nais ko na to. Sige, tikman mo. Kanina, nagtungo ako sa 6 na kagawaran at 9 na ministro. Mapalad akong pinaunlakan ni Pinunong Wei. Kung hindi, isang malaking kahihiyan yun para sa akin. Lahat ng pinuno, nagmamasid lang sila. Nauunawaan ko. Pinunong Jiang. Ano nang sunod niyong gagawin? Ano ba sa iyong palagay? May alam po akong kwento noon na sikat sa lugar namin. Ang pamagat, ang pagong at ang kuneho. Nais ko pong ikwento sa inyo yun. Sige lang. Isang araw may kuneho at pagong na nagkarera. Mabilis tumakbo yung kuneho. Naiiwan yung pagong, malaking agwat nila. Kaya lang yung kuneho, tila minaliit niya yung pagong dahil sa bagal niya. Tapos naisip ng kuneho na umitlip muna. Samantalang yung pagong, patuloy lang sa paggapang, walang tigil, gapang lang. Gapang, gapang, gapang. Hindi niya naisipang tumigil. Nung oras na nagising niya yung kuneho, nakatawid na sa dulo yung pagong. Kahit na mabagal yung pagong, narating niya rin ang dulo. At tungkol sa sinabi po ni Pinunong Wei, pag-isipan niyo po muna ang mga hakbang. Umiwas kayo sa panganib at magdahan-dahan. Pinunong Shu, ako rin meron din akong naisikwento sa iyo. Sige lang po. Isang araw, merong isang pantas noon. Sa mura niyang gulang na ipasa niya ang pagsusulit at nakapasok sa hanlin. Taglay ang nag-aalab na puso at sa gulang na 30, nanungkulan siya sa Suzhou. Naniwala ang lahat. Nakusa siya naglingkod alang-alang sa kanyang bayan. Ngunit ibang dahilan, nasaktan niyang damdamin ng punong tagapahay noon. Kaya siya'y ipinatapon sa liblib at malayong lupain. Sa simula, kinamuhian niya ang lugar na yon. Nagalit siya sa pagkakatanggal niya sa tungkulin. Hangad niya lang na may mapatunayan sa pag-asang balang araw, makabalik pa siya sa kabisera. Kung ganon, bakit hindi siya nakabalik sa kabisera?
Nung una, layunin lang niyang magtagumpay sa pamahalaan. Ngunit kalaunan, nasaksihan niya ang unti-unting paghihirap ng buhay ng mga tao. Nakita niya rin ang pagiging payak ng kanilang kalooban. Isa yung lugar na puno ng sigla. Tungkol sa paborito niyang lansangan, doon siya unang nagtutungo dahil may nagtitinda ng pansit ng Yangchon. At di naglaon, natuklasan niya rin na ang binibentang tinapay mula sa kabilang tindahan ay masarap din ang lasa. Nasaksihan niya ang isang balo mula sa kanluran ng bayan na muling nakapangasawa. Nasaksihan din niya ang paglaki ng isang batang pilyo hanggang sa siya ay hubalili sa kanyang ama sa pagtitinda ng karning tupa. 2 dekada nang lumipas. Nakatagpo siya ng maraming kaibigan doon. Pinupuntahan niya ang bawat lansangan. Hindi man ito kasing saya ng Jiangnan o kasing unlad ng kabisera. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging tahanan niya ang pook na yon. Kaya pinili niyang manatili. Huli ako po kayo yung pantas na yun. Tama po ba ako? Higit 50 taong gulang na ako. Batid ko ng aking kapalaran. Wala na akong ibang hinahangat pa. Ang nais ko lang ngayon ay alagaan ang aking ina, makipaglaro sa mga apo, at tiyaking ligtas ang lungsod ng Chuzhou. Subalit ang lungsod ng Chuzhou nawasak sa isang iglap lang. Ang mga tao ron, pumanaw silang lahat. Hangat ko rin mamuhay ng payapa ng walang pasanin. Nais ko rin naman na magdaan-daan. Ngunit gabi-gabi, dinadalaw ako ng mga nasawi sa aking panaginip. Nakakasakal mabuhay, ngunit hindi maaaring bumitaw. Sugatan ng puso ko at walang kapayapaan. Naalala ko pa rin ang nagkalat na mga labi at alingaw-ngaw ng kanilang pagtangis. Maaaring tama si Pinunong Wei na dapat magdaan-daan. Subalit, hindi ko kayang manahimik na. Ginoo, bili na po kayo ng palutang. Kung magpapalutang kayo nito, pagpapalain kayo at magkakatotoo ang inyong kahilingan. Pabili ng isa. O, sa'yo na yan. Salamat po, Ginoo. Pinunong Jiang. Naway matupad ang hiling niyo. Matupad nga sana yon. May mga pagbabago bang nangyari sa sanggunian? Mahal na Emperador,
Walang pinaunlakan ng punong tagapayo. Si Wei yan. 2 araw nang nakalipas. Dinalaw ni Pinunong Jiang ang gabay ng gabi matapos ang pagpupulong. Nagpaunlak si Pinunong Wei. Pagkatapos nun, naputol na po ang kanilang ugnayan. Pareho silang matalino. Sa pagtanggi kay Jiang Xingwei, binibigay nila siya ng daan upang makatakas. Subalit, ang Wei Ye na yon, noon pa man hindi niya na ako'y ginalang. Nasaan si Jiang Xingwei? Mahal na Emperador, hindi pinakinggan ni Pinunong Jiang ang inyong payo. Kamakailan lang, nagtungo siya sa mga tanggapan upang kumbinsihin ang mga makapangyarihan at ang mga pinuno. Subalit tiyak na hindi siya tatanggapin ng iba pa. Batid ng lahat, ang inyong layunin, kamahalan. Hinuhukay niya ang kanyang libingan. Sinong nariyan? Pinuno! Ako ang pinuno ng Suzhou, si Che Yong-su, ang tagapangalaga ng lungsod ng Suzhou. Ngayong araw, isusuplong ko ang tagapangasiwa ng lungsod na si Jiang Xingwei. Pinaslang niya ang pinuno ng Hilaga. Siya rin ang pumaslang sa 380 mamamayan ng Suzhou. Nagawa niyang linlangin ang pulutong. Sinubukan din niya akong dakpin. Layunin niyang pagtakpan ang kanyang pakikipagsabwatan sa tribo ng Kuwei. Nilinlang niya ang pinuno ng Hilaga upang lipunin ang lungsod ng Suzhou. Kasuklam-suklam siyang makasalanan. Kamahalan, nakipagsabuatan si Jiang Xingwei sa mga pulutong upang ako'y dakpin. Upang pagtakpan ang pakikipagtulungan nila sa tribo ng Kuwei. Nilinlang nilang pinuno ng Hilaga sa pagkabughaw. Walang kapatawaran ng kasalanan nila. Mahal na Emperador, isa katuparan niyong katarungan. Para sa akin, para sa pinuno ng Hilaga. At para na rin po sa mamamayan ng Suzhou. Kamahalan. 380,000 buhay ang pinaslang ng walang awa. Pinuno ng Hilaga! Nangahasang linlangin ako. Kahabag-habag ang 380,000 buhay na nawala. Ang kapatid ko walang awa rin siyang pinaslang. Ipakita to sa lahat. Opo. Nangahasang linlangin ako. Ito ay kalunos-lunos. Kayo lahat, tingnan niya ito. Magpasya kayo ng may karunungan. Kamahalan, nakipagsabuatan si Pinunong Jiang sa mga kalaban dahilan ng pagpano ng pinuno. Pinalitan niya ang katotohanan upang linlangin kayo, kamahalan. Wala yung kapatawaran. Dapat paslangin ang kanilang angkan. Sinubukan kong himukin si Jiang Xingwei, ngunit matigas ang ulo niya na tila asno. Kung sumunod lang siya, hindi siya ipinatapon sa hilagang rehiyon ng dating punong tagapayo. Ngunit wala pa ang tamang panahon. Bakit hindi siya makapaghintay? Palihim kong inutos na hanapin si Che Yong-su, subalit hindi siya matagpuan. Ngayong nasa palasyo na siya, kinatatakot kong huli na ang lahat ngayon. Hindi pa naman. Noon yumukod ang mga pinuno sa kamahalan dahil pumanaw na ang pinuno ng Hilaga at walang katibayan ng kamatayan niya. Ngayon na nagbalik na si Che Yong-su, may pagkakataon tayong baguhin ito. Ipinag-utos ko ng siyasatin siya. Kung nagkasala nga siya, makakatulan din ang pinuno ng Hilaga. Pagkakataon na natin. Ang pagbalik ni Che Yong-su, hindi nangangahulugang mababago natin ang mga pangyayari. Sa pagdinig kanina,
inihiwalay tayo ng kamahalan upang siya, si Pinunong Tsao at ang iba pa, sila lang makapagpapasya. Kamahalan, dapat itong siyasating mabuti. Ito ay napakahalagang bagay. Kailangan natin itong malutas. Naawa ka ng hukuman ng katarungan ng usapin. Si Pinunong Tsao ang magsisiyasat. Apa, ang gintong tanda mapapasayo. Magtungo ka sa panuluyan at takpin si Jiang Xingwei. Parusahan ang sino mga hadlang. Mahusay ang emperador! Mahusay ang emperador! Mahusay ang emperador! Kamahalan, mas mahalaga ang kalusugan niyo. Dali. Kunin mo yung gintong eliksir ko. Opo. Kamahalan, ingatan niyo ang inyong kalusugan! Yun ako. Aba, Pinunong Wei, punong tagapayo. Ano na ang kalagayan sa silid ng emperador ngayon? Natapos ng pagdinig, napagod ang mahal na kamahalan. Kaya sa ngayon, nagpapahinga siya. Hindi mo na siya tatanggap ng panauhin. Buo na ang pasya ng mahal na emperador. Nagpadala na siya ng mga tauhan sa panuluyan upang dakpin si Pinunong Tsao. Dahil to sa pag-aalala. Subalit hindi naman yan malubha. Bubuti rin ang pakiramdam mo sa gamot at pahinga. Sa kawanihan ng dalub talaan ka ba? Balita ko'y mahuhusay ang mga manggagamot na nagmula roon at kaya raw silipin ng dalub tala ang kalooban ng kapalaran. Nauunawaan ko ang inyong layunin. Batid ko na rin kung bakit hiniling ni Shuchi-an na tingnan ko kayo. Gayunpaman, kung talagang nais nyo na makaharap si Guro, mabuti pang wag nyo nang hangarin. Hindi nang hihimasok ang tanggapan sa usaping hukuman. Yun ang patakaran. Sino kayo? Ba't kayo basta pumapasok? Pinuno, aalamin ko kung ano yun. Na ako nang titingin. Sandali, dito lang kayo. Ako nang titingin. Nais si Shuchi-an na maging ligtas kayo. Salamat, Binibini. Gayunpaman, ako ang nararapat na humarap sa kanila. Binibini, pakiusap. Dalhin mo ito sa gabay na pilak na si Syo. Sa kautusan ng kamahalan, narito kami upang dakpin si Jiang Xingwei! Anong kasalanan ni Pinunong Jiang? Ang tagapangalaga ng Chuzhou na si Che Yongshu ay nagbalik na sa kabisera. Sinabi niya sa kamahalan ng mga totoong naganap sa lungsod ng Chuzhou. Ang katotohanan, si Jiang Xingwei, ang tagapangasiwa ng lungsod ng Chuzhou, nakipagsabwatan sa tribong Kuei, sinaktan ang pinuno ng Hilaga at ang buong mamamayan ng lungsod! Kasinungalingan! Hindi yung totoo! Hindi nyo makukuha si pinuno! Mga mangmang kayo! Hindi nyo alam ang makabubuti. Ngayon na! Gabay na pilak, Liu Chun! Tansong gabay, Song Tingfang! Tansong gabay, Zhu Guangxiao! Narito kami upang pangalagaan si Pinunong Jiang! Mga tansong gabay? Palagay nyo kaya akong talunin ng tulad yung nasa ikapitong antas? At meron pa talagang gabay na pilak? Ngayon na! Paano ang mga gabay na ginto? Gabay, Fang Ye! Itong gabay, Fang Huyin! Itong gabay, Sima Qin! Itong gabay, Hule! Itong gabay, Yan Ming! Itong gabay, Ho Jin-chung! Gintong gabay, Jiang Luzhong! Gintong gabay, Nangong Chanro! Gintong gabay, Yang Ye.
Kayong lahat, mga haligi ng hukuman, may magandang kinabukasan. Naisip nyo bang magiging bunga ng pagsuway nyo sa hukuman ng imperyo at sa emperador? Sino man ang mga has na lumapit, hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang kanyang kaparusahan. Ang gabay ng gabi, pangangalagaan si Pinunong Jiang!天生我也，天地心，风动因危险。但是妄念错判结，一怒又刀剑，受人无功为圣贤。此间万古如长夜，谈不变，唯有心事毕生所事不变。心若梦想如无言，指望眼，朝夕一血，我必将一光化现。出于镜而风不忍现，是黑暗幻灭，痛不平交缠千万。天生我也，天地心，风动因危险。但是妄念错判结，一怒又刀剑，受人无功为圣贤。此间万古如长夜，谈不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无言，这妄言朝夕一血，我必将一光化现。出于镜而风不忍现，至黑暗幻灭，痛不平交缠千万遍。此间万古如长夜，恨不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无言，这妄言世人狂悲战离绝，途经成劫。